preaching. So, gusto ko po muna kayong batiin ng Merry Christmas kasi hindi ako nakapunta dito ng Pasko. Napakarami pong gawain din po sa amin. Marami rin kaabalahan. Hindi rin ako nakarating ng bagong taon. Kaya babatiin ko na po kayo ng Merry Christmas. Hindi belated, advance. Para sa 2026. Na? At Happy New Year. Yan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, are you ready to hear the message from the Lord? Are you ready? Yes. Parang mahina. Are you ready? Yes. Praise the Lord. So, ano niyo po? May logo na. Pakita ko lang yung logo. Natutuwa ko. Alam niyo po yung logo namin dito sa bayan niya ay nagbubuhat ng bahay. Kaya pong buhatin ng isang tao ang bahay? Kailangan ay sabay-sabay bumubuhat. At dapat po, lahat ay bumubuhat. Dapat ay hindi nagpapabigat. Kasi minsan may iba, akala may bumubuhat, nakabitin pa lang. Kaya halip-salip na gumaan, bumibigat. Alam niyo po naman, ang ganda rin po ng logo ng Crown of Glory. Alam niyo po ba yung Crown of Glory, yung putong ng kaluwalhatian ng Diyos. Yan. So, tatanungin ko po kayo, magsimula po tayo muna sa tanong. Una kong tanong, ano ba yung pangarap sa buhay? Huwag nyo nasagutin, isipin nyo na lang. Anong pangarap sa buhay? Lalo na sa mga kabataan. May pangarap ba kayo sa buhay? Ha? Meron. Dapat may pangarap. Nandiyo na magbibigay sa inyo sigla at inspirasyon para mamuhay na kahit maraming pagsubok ay magpapatuloy. Diba? Naisip nyo na kung anong pangarap sa buhay. Sino gusto maging piloto, maging doktor, maging inhenyero. Ako pangarap ko maging basketball player. Yan ang ibinigay ni Lord. Naging pastor ako. Kasi kung naging basketball player ako, nandito ko yung pulpito. Kaya tamang-tama ng bala, kaya saksak ko lang. Kaya ganito lang yung height na binigay sa akin ng Panginoon. Minsan po, hindi ibibigay ng Diyos lahat ng gusto mo. Dahil ang ibibigay ng Diyos sa'yo, kung ano yung makakabuti para sa'yo. Diba? Pangalawang tanong, sa palagay mo ba magiging masaya ka na kapag naabot mo ang iyong pangarap? Ha? Magiging masaya ka na ba? Siyempre may pangarap ka. Tapos, naabot mo na yung pangarap mo, magiging masaya ka na ba? Ano sa palagay mo? Siguro magiging masaya ka, pero hindi naman kaagad, hindi magtatagal. At ang tanong, ganito pa, isa pa. Ano ang pinakamalaking hadlang para maabot mo ang iyong pangarap sa buhay? May hadlang po ba? Yun nga po problema, may hadlang. Pero alam niyo po ba, pagka ikaw ay merong hadlang, anong dapat mong gawin sa hadlang? Labanan, hakbangan, lagpasan, mapagtagumpayan. So yan po ang ating pag-aaralan ngayong araw na to. Ang mensahe po ay pinamagatang The Crucified Life, ang ipinakong buhay. Napako na ba kayo? Natibo? Natibo? O kaya natusok ng karayo? O kaya nahiwa ng bubog? Masarap ba? Masakit? Masakit. Anong ginawa niyo pagkatapos ng matusok? Nilagyan yung kalamansi. Nilagyan ng violet. So yun po ang title natin. Kaya tayo pito ngayon bilang paggalang sa salita ng Diyos at samahan niyo po ako sa pagbasa ng talata na ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito. Sa akin po pagbilang, sabay-sabay natin basahin. Una-una sa English. 1, 2, 3, go! The life which I live now in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Parang popcorn. Basahin po natin ulit sa Tagalog. Sabay-sabay na. Sabayang pagbigkas. Maghintayan. Huwag mimauna. Dapat sabay-sabay. Bigyan po natin ng galang at papuri ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbasa na may konbiksyon at mula sa puso. 1, 2, 3. Ako'y nakao sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabuhay, kundi si Kristo ang nabuhay sa akin.
ako'y napakot sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Aming Diyos, makapangyarihan na po ang iyong salita. At sa pagkakapahayag po nito, ipaunawa mo sa amin sa mas malalim na kaparaanan ang kahulugan at kapangyarihan ng mga talatang ito upang sa paglakad namin sa aming buhay, ikaw lamang ang maiitaas at ikaw lamang ang mapapapurihan. Salamat po, Panginoon, sa kaliwanagan ng isip upang maunawaan ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po lahat. Amen. So, bibigyan ko lang po kayo ng kaugnay na kasaysayan o background ng ating binasa. Sino po nagsulat nitong talatang ito ng passage? Actually po ito galing sa epistola o epistle o liham ni Apostol Pablo para tugunan ang mga Hudyo na kailangang sundin ng mga Kristiyanong Hentil. Sino po ba yung mga Kristiyanong Hentil? Kayo po ba yung Kristiyanong Hentil? Kasi po, dalawang klase po yan. Pag Hudyo, galing ka sa lipi ng mga Hudyo. Pag hindi ka Hudyo, ang tawag sa iyo ay Hentil. So kayo po ba yung Hentil? Yes. Kayo po ba yung Kristiyano? Yes. Kung tayo po yung Kristiyanong Hentil, ito po ay, bagamat ito po yung sinulat na 48 taon na nakakalipas mula na si Kristo ay mamatay, ito po ay may prinsipyo po na tinatawag na timeless principle that until now, it is still applicable to us. At ang sabi po dito, kaya po sinulat ito ng Apostol Pablo para po tugunan yung mga Hudyo na sinasabing kailangan sundin mo lahat ng batas, yung Ten Commandments at yung mahigit na 6 na batas ng Leviticus. Buong Hudyo, yung buong batas ng Hudyo ay kailangan sundin yun para maligtas. Pero ang tanong, doon na lang sa 10 utos, lahat po ba tayo nakakasunod? Sino po nakakasunod? Taas ang kamay. Pwede na kayo umuwi kay Lord. Pero ang totoo po, wala pong makakasunod. Kaya kung iniisip po natin na tayo maliligtas sa pagsunod, ayun po ang ating pag-aaralan ngayon. At ito po yung pinalalahanan ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia noong taong AD 48, pagkatapos sa mga mamatay si Kristo. 48 or up to 55 years mula po na siya mamatay. At ipinapaliliwanag po nito sa mga mananampalataya, kayo po ba'y Kristiyano o Jesus follower? Paano niyo po gusto matawag? Christian o Jesus follower? Ha? Sino yung sasabing Christian? Sino yung sasabing Jesus follower? Ayun, nagtaas ang kamay, sino sinusundan niyo? Kasi po ngayon, pag sinabing Christian, nagiging palasak na. Maraming isa, Christian ako. Christian ang pangalan ko, dati Christina, ngayon Christian na. Pero ang punto mo doon, hindi na lahat na nagsasabi siya Kristiyano nga. Kaya mas gusto ko patawagin akong tagasunod ni Kristo. Dahil kung sinabing tagasunod ka ni Kristo, sumusunod ka sa turo ni Kristo at nananampalataya ka kay Kristo. Dahil ang iyong buhay ay isinuko mo na kay Kristo. At yun po yun. Yun po yung binigyan ko lang po ng background para kung makunawaan natin yung po sinabi ni Apostol Pablo. Babasahin ko po ulit. Ano? Ang sabi po doon, sabi po ni Apostol Pablo, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo. Nandun nga po ba si Apostol Pablo ay bako si Kristo? Wala naman eh. Pero ang ibig niya po sabihin, yung pong buhay niya, yung pong kanyang kasalanan, si Kristo ang nagdala, kaya siya po'y nabubuhay na ngayon, hindi sa kanyang sariling buhay, kundi nabubuhay siya, si Kristo ang nabubuhay sa kanya. At hindi na po siya nabubuhay ayon sa laman o sa iniuutos ng kanyang katawan o ng kanyang isip, kundi siya po'y nabubuhay batay sa kanyang pananampalataya kay Kristo na anak ng Diyos. Bakit? Dahil siya po'y inibig at ibinigay ang kanyang sarili para sa kanyang kaligtasan. Ngayon, ating pong laliman. Laliman po natin yung sinabi ni Apostol Pablo na yun. Kasi po, ang tanong, anong gusto mo? Kontentong buhay, contented life, o ipinakong buhay, crucified life?
Sino nagsasabi siya'y kontento na sa kanyang buhay ngayon? Meron ba? Meron? Bakit mo sasabi kontento ka na? Nasa iyo na lahat? Nasa iyo na ang lahat. O ikaw ay nasa isang pinakong buhay. Yung napako na ako sa ganitong buhay, ganito na lang. Hindi po yan ang ibig ko sabihin ng ipinakong buhay. Yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Ano bang ibig sabihin ng ipinakong buhay o crucified life in English? At ang sabi nga po dyan, ating pong aralin, tingnan muna natin ang kontentong buhay. Sabi po nila ganito, kontentong buhay. Maraming salapi. Marami ba kayo salapi? Kayamanan at tarian. Meron ba kayong kotseng may payo? Ha? Ilan ang inyong kotse sa bahay? Ilan ang inyong bahay? Marami pa kayong mga... Nung bagong taon, walang paglagyan ang pagkain sa inyong mesa. Walang madapuan ang langaw. Sa dami ng nakalagay sa mesa. Kontentong buhay mo masasabi yun? Kasikatan, sikat na sikat ka. Mapira, kilalang kilala ka. Dahil ang iyong bahay ang ganda. Dahil ang dami mong pera. Dahil sumikat ka. Dahil marami kang project. Kapangyarihan, luho at pita ng laman. Fame, power, lust of the flesh. Some people say, pagka natin niya ito, kontento na ako sa buhay. Pero bakit po meron mga tao ang dami-dami ng mga bagay sa kanyang buhay, pero nagpapakamatay pa rin? Bakit may mga taong nagsasabi na ang daming ginagawang libangan? Bakit ang daming taong nasa kasino? Ang daming pera, naglulustay ng pera sa kasino dahil sabi nila, sa kasino daw, nakakumpon sila ng kapayapaan. Inuubos ang kayamanan. Bakit may mga taong ang daming pera, walang pambayad, walang gamot doon sa kanilang sakit? Kahit ubusin nila ang kanilang salapi, walang gamot na pwedeng bilhin ang kanilang salapi para sila'y gumaling. At bakit may mga taong maganda lang itsura, ay pinaparitoke pa ang mukha? Gusto niyo ba magparitoke pa? Siyempre, kumbaga maganda na kayo, kung paano kayo pinanganak ng Panginoon, kung paano kayo binigyan ng disenyo ng mukha ng Panginoon, yan na yan, tinan mo yung katabi mo. Maganda yan! Yan ang disenyo ng Panginoon sa kanya. Di ba? Ganyan yan. Pero kontento ka na ba dyan? Kasi yung iba hindi kontento, nagtataka nga ako yung kilay, kadang-daganda na, uubusin, tapos patatatuan ng pa ganun. Yung iba naman, ang labi, ang ganda ng labi, gusto niyo nakalimot pa. Nung bata kami, pagkagaling ng uso, ang tawag namin suso. Pero kayo din ang uso. Pero, powdered lips daw. Hindi kontento, hindi makontento. Kasi sa totoo po, mga kapatid, walang tao kailanman ay magiging kontento sa buhay, malibang meron silang Kristo sa buhay. Yan po ang katotohanan. Ito nga po. Will you be contented if you have all this? Magandang bahay, maraming pera. Ngayon lang po ako nakakita ng pera nakabalubon sa mesa. Ang dami, oh. Masayang pamilya. Maraming award. Maraming mga honors. Tahimik na isip. Pero pag sa gabi, hindi makatulog. Gusto niyo po ba yun? Pero ang totoo po, contentment doesn't mean I desire nothing. Hindi ibig sabihin wala ka nang gustong mangyari sa buhay mo. Ang contentment po ay isang simpleng desisyon na magiging masaya ako kung anong meron ako. At yan po ang mahirap unawain ng mga taong wala kay Kristo. Mga taong walang Kristo sa puso dahil ang hinahanap nila ay hindi yung totoong magbibigay sila ng kapayapaan, kundi yung kagalakan at kaligayahan na dinudulot ng mundo ito. Ang sabi nga po, what does it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Anong kapakinabangan ng isang tao kung makukuha nga niya ang buong mundo pero mawawala naman ang kanyang kaluluwa? Mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Kaya nga po sabi sa aklat ng Timoteo, subalit ang banal na pamumuhay na may kasiyahan ay malaking pakinaban. Holiness with joy is a great gain. Sapagkat tayo dinalang walang anuman sa sanlibutan at pag-alis dito, wala rin tayong madadala ng anuman. Nakakita na po ba kayo ng batang pinanganak ay may hikaw ng dito at may diamante na sa paa? Wala naman.
Nakakita na po kayo ng batang pinanganak may hawak na iPhone. Wala naman eh. Naano nga po ako doon sa nakita kong inilibing sa India. Inilibing. Lahat ng kanyang mga ari-arian, isinama sa libingan. Parang bahay. Bago tinabunan. Kasi daw, bago daw po para daw po sa kabilang buhay, meron na siyang lahat ng kanyang kailangan. Pero maling kaisipan. Dahil nga po, sabi po sa Bible, tayo po pinanak na walang dala. Hubad, at aalis po tayo walang dala. At kung ano man po yung ating meron na naipundar habang tayo po nasa daigdig na ito, ayun po ay hindi natin kayang dalhin sa kabilang buhay dahil ito po ay panandalian lamang o pansamantala lamang. Kaya, ano po dapat natin gawin? Kaya nga po sabi ni Pablo, siya nabubuhay hindi ayon sa takbo ng mundo, kundi nabubuhay siya bilang isang taong may pananampalataya sa Diyos, isang taong isinuko ang buhay kay Kristo. At ito po ang ating pag-aaralan. What is a crucified life? What does it mean to live a crucified life? Ang ipinakong buhay. Pag sinabi pong ipinakong buhay, hindi ibig sabihin inapako ka na sa iyong kalagayan. Alam niyo po, ang cross po ay original na simbolo ng curse and death. The original symbol of curse and death, yung pong cross. Kasi sabi nga po, curse is he who hung on a tree. Yun daw pong nakabitin sa sa puno ay isinumpa. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Nang tayo isinumpa, siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa pumong kahoy. May kasalanan po ba si Kristo? May nagtanong po sino ang pinakamaraming dinalang kasalanan sa mundo ito? Bitbit na kasalanan. Si Christ. Kasi lahat po ng kasalanan ng buong mundo, dala-dala niya na ipako sa krus. Dahil binayaran niya po ang parusang tayo dapat ang magdadala. Pero sa krus ng Kalbaryo, dinala niya po yung kasalanan natin. At dahil po, yung lahat ng kasalanan yun ay dinala niya, meron po siyang magandang plano para sa atin. Kaya yung ating buhay, kapatid, yung buhay mo at buhay ko, ipinako na sa krus kasama ni Kristo. Kaya dapat, meron tayong tamang tugon. Ang ipinakong buhay, ang pagkakapako ni Jesus sa krus, at ang ating pananampalataya, ang nag-alis ng sumpa. Alam niyo po ba, sinumpa tayo? Dahil sa kasalanan. Pero sa biyaya po ng Panginoon, ang kanya pong pag-ibig sa atin, ang nagbigay sa atin ng kalayaan mula sa Panginoon. Kaya kung minsan sinasabi mo, naku, may sumpa ang aking pamilya. Huwag mong sabihin yun, huwag mong tanggapin yun. Ngayong oras na ito, aking pinapahayag, putol na ang sumpa sa aking pamilya. Walang kapangyarihan ang diablo sa aking buhay. Dahil ang lahat ng kasalanan ko at ang lahat ng sumpa ilagay sa akin, naputol na nang ipako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ang kailangan ko na lang ay manampalataya. Sabi nga po sa aklat ng Juan, John 10:10, the thief comes to kill, to steal, and destroy. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Bakit po tayo sa buhay natin, may mga pagsubok pa rin? Lord, tagasunod mo na ako, bakit may mga trials pa rin? Bakit may mga challenges pa rin? Minsan kasi, ang ginagawa ng kaaway talaga, gusto kang guluhin para mawala ang iyong pananampalataya, para bumalik ka sa dati mong buhay, para hindi ka na magpatuloy at hindi mo maranasan ang itinakdang pangako ng Diyos na pagpapala para sa iyo at sa iyong sambahayan. Ganyan po ang trabaho ng diablo, manira, magnakaw at pumatay. Pero ang sabi ng Panginoon, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Sino po ba yung mga tupa? Tayo po. Buhay na ano po? Buhay na mahirap, buhay na malungkot. Ano po sabi? Masaganang lubos. Hindi lang basta masagana. Masaganang lubos. Ano po ba yung lubos? Full. Paano kumain ka? Busog ka na ba? Oo, busog na ako. Busog na lubos ka na? Busog na busog. Bakit magsasaron ka pa? Busog ka na pala. Joke na po yun. Ang ipinakong buhay ay ang kamatayan sa ating lumang pagkatao.
at pamumuhay na may pagpapasakop at pagsunod kay Kristo. Paano mo sabi sumusunod ka kay Kristo? Paano masasabing ikinigpapasakop? Ang Panginoon may mga itinalagang pinuno na dapat mong sundin at pagpasakupan. Yun po yung kasi alam niyo po, ayaw ng Diyos ng rebellion. Galit ang Diyos sa rebellion. Alam niyo po ang Israelites, mga taga-Israel, nung sila pinaglalakbay patungo sa lupang pangako, marami sa kanilang reclamites. Alam niyo reclamites? Galit na galit sila sa reclamites. At saka sa mga rebelde. Alam niyo po nangyari doon sa mga reclamites? Bumukha ang lupa, kinain ang lupa. At yung buong generation po ng mga reclamites, hindi nakarating sa lupang pangako. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay magpasako dahil, sabi nga dito sa ating binasa, tayo bago na eh. Huwag natin hayaan magulo tayo ng kaaway. Huwag natin hayaan na maging daan tayo para po sa pagkakawatak-watak. Sabi nga po, ang crucified life po, dapat selfless ka. Hindi mo iniisip ang kapakanan mong sarili. Meron ka pananampalataya, may pagsunod ka. At ang iyong hangarin sa buhay ay kabanalan. Hindi ka magiging banal sa sarili mong kakayahan. Kailangan mo ng banal na spirito. At ang banal na spirito nasa atin na. At ang banal na spirito makikita sa atin kapag ang bunga ng spirito ay nakikita sa iyo. Nakikita mo sa iyong bunga ng spirito. Ano nga po ba bunga ng spirito? Love, joy, peace, kindness, gentleness, goodness, self-control. Minsan po, Jesus follower na, naku, laglag ang bunga. Nawala ang bunga. Bunga na lang. Gusto niyo po, ang Kristiyano po ba'y nakikita sa bunga o sa bunga? Sabi po sa Bible, makikilala mo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. At tanong, dito po sa atin, tanongin mo katabi mo, saan mo makikilala sa bunga o sa bunga? Pero tinatawanan po natin yun, nakakatawa. Pero ang totoo, minsan tayo po, kaya tayo nahuhusgahan ng ating kapwa, hindi dahil sa ating pananampalataya. Kaya tayo nahuhusgahan ng ating kapwa dahil sa ating bunganga. Dahil sa ating ugali. Kaya nga po, kung ikay tunay na ipinakong, ang buhay na ipinakong sa krus na, kasama ni Kristo, makikita ang pagbabago sa ugali. Makikita ang pagbabago sa ating paraan ng pamumuhay. At pagka nakita ang pagbabago, dadaloy ang kapayapaan. Sabi ni Brother Lino, may kapayapaan. At dati po ako, ang gulo din ang isip ko, pero nung makilala ko si Kristo, kahit ang dami problema, nakakatulog ako ng mahimbing. Hindi po masandal tulog. Hindi ako nag-aalala kasi sabi ko, kung ako'y mamatay ngayon, di alam ko sa langit ako pupunta. Pero kung hindi pa ako mamamatay, ibig sabihin, may papagawa pa sa akin si Lord. At kung may papagawa pa sa akin si Lord, hindi dahil sa aking kalakasan o kayaan, o dahil sa aking gandang lalaki, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Pastor, naka-live ka! Ano yun? Erase. Hindi dahil sa aking kakayahan, kundi kakayahan ko niya ako. Kaya kailangan tayong mamatay sa ating sarili. Ibig sabihin, hindi na natin titignan na lagi ako nasasaktan, lagi akong nagabyado, lagi na lang ako na lang. Kailangan mamatay tayo sa ating sarili. Ang patay po ba may pakaramdam? Pag ang patay, minura mo, tinadyakan mo, gaganti sa'yo? Dapat ganun tayo. Hindi naman ibig sabihin na magpapaapi ka ng todo-todo. Ang punto po roon, hindi ka na tatalaban ng mga sinasabi ng mundo sa iyo dahil alam mo ang iyong katayuan bilang isang anak ng Diyos. Bilang tagasunod ng Kristo. Sabi nga po sa Bible, sa John 12:24, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay magbubunga ng marami. Gusto niyo po bang dumami pa ang Crown of Glory members? Gusto niyo po dumami pa? Saan niyo po gustong magkaroon ng expansion? Sa kaliwa o sa likod? Sa kanan o sa likod? O saan pa?
Bahala na si Lord. Bahala na si Lord. Pero gusto nyo magkaroon ng expansion. Amen. Diba? Pero kailangan mamatay tayo sa ating sarili. Yes. Pagka po ang isang butil ng mais ay itinanim mo, isang butil lang, kung yun po ay nasa palad mo at hindi mo itinatanim, tutubo ba yun? So kailangan malaglag sa lupa. At pag nalaglag sa lupa, pabayaan mo lang mamatay siya sa sarili niya. Pero pagkaraan ng ilang araw, matapos masinaga ng araw at maulanan at magkaroon ng tubig, ano mangyayari? Sisibol. Pag sumibol, ano mangyayari sa pagsibol? Lalaki, lalago, mamumunga. Ilang puno ng mais sa isang, sino po bang marunong dito sa farming? Ilang puno ng mais ang lumalabas sa isang butil? Yung corn of corn, ilan? Maximum mo pa, minsan 4. Di ko lang. Eh sa isang mais, ilang butil mayroon? Yung pong ibig kong tukuyin, kailangan tayo mamatay sa ating sarili upang tayo lumago at mamunga. Kasi malibang mamatay tayo sa ating sarili, ganyan ka na lang habang buhay. Gusto nyo ba na pagdating ng panahon, ay, alam mo, ano share sa akin? Si Brother Bong. Ha? Si Brother Bong, oo. Eh, yung palang na-share na ni Brother Bong, pagdating ng araw, magiging pastor, marami, ano sa kanya. Ay, di kumbaga sa networking, ang dami niyang downline. Gusto niyo po ba na pagdating ng araw, sasabihin, hindi lang para sabihin na, ikaw ang bila, glory to God. Itong tao itong ginamit sa akin dahil binibahagi sa akin ng salita ng Diyos. Hindi siya nahiya. Hindi siya natakot. Namatay siya sa kanyang sarili at sinabi niya, Lord, kailangan mabuhay ka sa aking buhay, maibahagi kita sa ibang tao. Kaya kailangan tayo mamatay sa sarili. Tanggalin mo yung hiya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tanggalin mo yung mga alalahanin sa buhay mo na saka na ako maglilingkod kay Lord pagka wala na akong problema. Hindi ka na makakapaglingkod kay Lord, hindi ka maubusan ng problema na sinasabi ko sa iyo, kapatid. Dahil habang tayo may buhay, may problema. Pag-asa. Habang may buhay, may problema. Kasi sino walang problema? Yung may rest in peace. But you can still rest in peace while you are still alive. Gusto niyo po ba yun? Rest in peace while still living? Pwede naman. Pero maraming tao nakakala rest in peace pag namatay lang, dahil maraming nasabing namatay, walang piso sa buhay, they will never rest in peace. Gusto niyo po ba yung kamag-anak niyo? Rest in peace na? Hindi, they will never rest in peace. Walang assurance, kasiguraduhan na sila pagka namatay ay mayroong kapayapaan maliban kung sila ay may Kristo. Eh, ikaw yung malapit sa Kanya, papayag ka ba na pagdating ng panahon, nandun ka sa langit? Doon daw sa langit, impyerno nagkakatanawan. Tapos yung isang mahal mo sa buhay nakatingin sa'yo. Bakit hindi mo sinare sa akin si Jesus? Bakit gano'n? Ang daya mo, nandiyan ka, ako nandito. Gusto niyo yan? Kaya habang may buhay, dapat ibahayag ang salita ng Diyos. Di mo ba? Kaya ang tanong po, kapatid, ano ang kahulugan ng ipinakong buhay? Ano ba talagang kahulugan? Ito yung kahulugan niya. Sino ang nasa trono ng puso mo? Anong lagi mong inaasam-asam? Anong nagpapatakbo sa buhay mo? Para kanino ka bumabangon? Sabi nga ng commercial sa Nescafe. Tama ba Nescafe sa'yo? Para kanino ka bumabangon? Para kay pastora? Para sa iyong asawa? Para sa kung kanino man? Kasi po, ang sabi po sa Bible, ganito, malinaw na malinaw po, na ang ipinanak ng laman ay laman nga, at ang ipinanak ng Espiritu ay Espiritu nga. Dahil kung ikitunay na pinanganak ng muli, ang buhay mo, ang iyong layunin sa buhay ay makapamuhay na may kabanalan, mga bagay na espiritual ang iyong hinahangad. Hindi mga bagay na makamundo. Totoo, nasa mundo pa po tayo, kakain pa rin tayo, magbabayad pa rin tayo ng Meralco. Hindi mo na pwede sabihin sa Meralco, tagasunod ako ng Kristo, pwede bang libre na. Kailangan ko pa rin magtrabaho. Marami pa rin problema sa buhay na darating. Marami pa rin pagsubok na darating. Pero tatandaan mo, hindi ka na namumuhay sa laman, namumuhay ka na sa espiritual. Dahil ang nasa iyo na ay ang
espiritu ng katotohanan. Ang banal na espiritu. Kaya nga sabi po, pagsasamba tayo sa espiritu at katotohanan. Yung espiritu natin ang kumukonekta sa espiritu ng Diyos. Pagka tayo nagpe-praise and worship, pag umaawit ka, kailangan madama mo yung presensya ng Diyos dahil sa iyong sariling katawan, yung sa laman mo, hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos. Yung espiritu mo ang makakaramdam. Kaya may sa yung iba, kinikilabutan, natutumba, tumatayo ang balahibo, tumatayo ang buhok. Pero ang punto po doon, hindi dahil sa kinikilabutan ko, kundi yung banal na espiritu, napupuspos ka. At kapag kayo napupuspos, binibigyan kanya ng kapangyarihan para makapamuhay ng may kabanalan, ng may katuwiran, at may kabutihan. At yun ang tinatawag na ipinakong buhay. Nakapako ang iyong pananaw sa spiritual. Kaya kailangan mas malakas yung spirito mo, yung spiritual mo. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagdadasal, kaya tayo nagba-Bible study, kaya tayo nagpe-fellowship. Hindi para maging masaya lang. Para magkaroon tayo ng kakayahan na mapagtagumpayan ang mga pagsubok ng mundo, ang mga problema ng mundo. Dahil malibang bigyan ka ng Panginoon ng kakayahan, wala, manlalata ka lang. Hindi mo kakayanin. Kaya nga sa atin, greater is He who is in you than He who is in the world. Mas makapangyarihan ang nasa sayo, ang banal na spirito, kesa sa nasa mundo ito. Pero tandaan mo, habang nasa mundo ito, hindi ka titigilan ng diablo na guluhin. Hindi ka titigilan ng problema, hindi ka titigilan ng kung ano-anong pagsubok. Guguluhin ang iyong kaisipan. Pero lagi mo tatandaan, mahal ka ng Diyos, ang Diyos ay namatay para sa iyo, kaya dapat kang mamuhay para sa Diyos, hindi para sa tao. Ang pinaglilingkuran po natin ay Diyos, hindi tao. Ang tanong, sino ba nasa trono ng puso mo? Sino nasa trono ng puso mo? Dahil sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and the new has come. Pero ang sino man ay nakit Kristo, siya bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Anong amoy ng bagong ligo na nagsabon? Mabango. Kasi meron na ligo, hindi nagsasabon. Kaya ganun pa. Pero ang isang bagong nilalang, parang bagong ligo. Pag ba ikaw bagong ligo, gusto mo nadudumihan ka ulit. Pero ano man ang gawin mo, dahil sa dumilipas ang maghapon, nadudumihan ka pa rin. Pero ang maganda nito, patuloy kang magbabalik sa Panginoon, patuloy kang magpapalinis sa Panginoon. Minsan nagkakasala pa rin, pero lagi mong tatandaan, ang Panginoon ay tapat at makatuwiran. He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Huwag kang mananatili sa lusak ng kasalanan. Minsan po kasi, ay nagkasala ako, hindi na ako makabangon talaga, dito na lang ako. Kapatid, hindi mo mararanasan yung tunay na contentment sa buhay. Kaya tanong, sino nagpapatakbo sa puso mo ngayon? Sino ang priority mo sa buhay ngayon? Kung si Kristo ay nasa sayo na, si Kristo ba ay totoong Diyos at Panginoon ng iyong buhay? Is He really the master and Lord of your life? Kasi kung may ibang bagay na kumukontrol sa'yo, abay, mag-isip-isip ka. At yan ang laging nanaisin ng diablo, guluhin ka at magkaroon ng ibang bagay na kukontrol sa'yo. Ang masakit na katotohanan, kapatid, ito. Tandaan niyo ito. Isang dahilan kung bakit hindi tayo napupuspos ng banal na spirito ay dahil puno-puno tayo ng ating mga sariling kaisipan at kayabangan. Lagi akala natin mas magaling ako. Lagi iniisip natin, mas tama ako. Lagi isipin namin, natin mali siya, tama ako. Uulitin mo na naman, mas pogi ako kaysa sa kanya. Kayabangan! Hindi tayo marunong magpasako. Paano bang makikita ang pagpapasakop? Pagpapasakop sa Diyos, pagpapasakop sa salita ng Diyos, pagpapasakop sa mga taong itinalaga ng Diyos. Yun po yun eh. Kasi ano po, babalikan po, ano layo din ang kaaway? Guluhin tayo, dinlangin tayo. Ang malaking kahibangan na ito, kapatid. Ito malaking sapagkat darating ang panahon,
na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Alam niyo po, ang magaling na aral, mahirap gawin. Mahirap sundin. Masakit minsan. Inconvenient. Kundi, pagkakaroon nila ng katinang tainga. Ano yung katinang tainga? Magsisipagbunto sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. Minsan gusto natin yung naririnig natin, gusto natin eh. Yung teaching na gusto natin. Teachings that make us feel good. Pero kapatid, ang teaching dapat humihiwa sa puso, tinuturuan ka. Dahil ang gusto ng Panginoon, mabago ang buhay natin. Hindi lang para, uy, asarap ng feeling, asarap ng ating pinag-aralan. No, tutuwa kami, pero kapatid, sasabihin ko sa iyo, ang salita ng Diyos, parang itak yan, parang tabak yan, humihiwa yan, nakakasakit yan. Masakit yan. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa mga kapit. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo. Kaya po lalo na po sa panahon ngayon, lalo na pag nagbubukas kayo ng mga Facebook, ang daming reel na lumalabas. Sasasabi, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Suriin nyo ang sinasabi. Dahil hindi lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos, lalo na po pag nanonood kayo sa Facebook, ay tama ang itinuturo. Maraming nagtuturo ng mali. Paano mo malalaman ng mali? Kung alam mo ang tama. Kaya po kayo nandito sa church, sinuturuan kayo ng tama. Para po pag may nakadinig kayo na mali, alam mo mali. Alam niyo po doon sa aking professional before, ang trabaho ko po from investigator bago po ako naging trainer. Nag-train po kami sa Central Bank. Binigyan po kami ng maraming pera. Sabi sa amin nung nagtuturo sa amin, nung lecturer, hanapin niyo ang peke. Hanapin niyo ang peke. Diyan sa perang yan, hanapin niyo ang peke. Eh di, tinignan namin lahat ng mga 100, doon po wala pang 1,000, puro 100 pesos. May luma, may bago, may lukot-lukot na. Sabi namin, hindi namin makita eh. Hanapin niyo rin, hanap kayo. Basta tingnan niyo bawat bahagi o peraso ng pera na yan. Siguro po mga 1,000 na, hindi lang, 10,000 pesos at tigo 100 pesos. Pinapahanap sa amin yung peke. Sabi, suko na kami, boss, sabi namin. Wala talaga kami, hindi namin alam kung paano malalaman ang peke. Pero tinignan niyo ba isa-isa ang katangian ng lahat ng mga perang yan? Opo, sabi namin. Tapos sabi sa amin, wala talaga kayong makikitang peke dyan dahil yan ay lahat totoo. Kay luma, kay bago, kay lukot-lukot, kay parang punit-punit, lahat yan bago. So nakita nyo na wala kayong makitang kakaiba dahil lahat yan totoo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng puro bagong pera. Hanapin nyo ang peke. Alam nyo pa pag ano namin, nakita ka agad namin ang peke. Dahil nasanay kami sa totoo. Nasanay kami sa authentic. Ganon din po sa Kristiyano, magsanay kayo sa totoo. Para pag nakita nyo ang peke, alam nyo kaagad. Ganon din po sa buhay natin. Kaya kailangan mag-aral tayo ng salita ng Diyos, lumalim tayo sa salita ng Diyos, lumalim tayo sa kalagayang spiritual, upang pagka may dumating at nakita natin katuruan na mali, alam natin mali. Hindi po ba? Yan po yung isa sa paraan. Kaya ito nga po tinatawag na malaking kahibangan dahil ito po yung panlilin lang para po maalis tayo sa atin pong magandang plano ng Panginoon sa atin. Ang bagong krus, ito po yung bagong krus. Ang makabagong Kristyanismo ay nag-imbento ng bagong krus na kung tawagin ay kompromiso. Kung saan mas malaki ang pagpapahalaga sa pakinabang at pandabastaan nyo kaysa sa katotohanan. Mas mahalaga po, tatandaan nyo palagi ang katotohanan kaysa sa anyo. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa pakinabang. Amen. Kaya lagi nyo tatandaan pagka meron kayong desisyon. Ang magiging batayan nyo, sino bang makikinabang dito? Ako ba o kapurihan ng Diyos? Amen. Ang tanong, gagastos kayo. Manghihinayang kayo. Tuwa sa testimony ni Ate Jelita eh. Dito muna kay Lord, bago doon. Unahin ang Panginoon. Minsan kasi pagka ang pinag-usapan pera nagbabago ang ating ang ating pananaw. Lagi inisip natin, wala naman ang pakinabang dyan, mag-church ako dito, mas malaki kitain ko. Hindi.
Ibang usapan yan. Ang Panginoon, higit pa sa kikitain mo, ang kayang ibigay ng Panginoon sa iyo. Yun nga po yung bagong cross, yung kompromiso. Huwag tayo po kompromiso. Lagi natin iisipin, pag si Lord ang inuna natin, si Lord ang bahala. Si Lord ang bahalang magpala sa atin. Kaya ang buhay na binibigay ng Diyos ay hindi lamang isang buhay na binago. Yung ipinakong buhay, hindi lang hindi lang buhay na binago. Hindi lang buhay na pinatawad sa kasalanan. Ang ipinakong buhay ay buhay na may sakripisyo at pagpapasakop para sa higit na kapakinabangan ng marami at para sa kaluwalhatian ng Kristo. Kasi pag ikaw lang makikinabang, hindi yan para sa Panginoon, para sa sarili mo. Pero pag marami ang makikinabang at ang Diyos ang mapapupurihan, pero ikaw ay magsasakripisyo, okay lang. Dahil kung ano ang sakripisyo na ginawa mo, hindi mo kayang tapatan ng sakripisyo ni Kristo. At kung ano man ang sakripisyo ginawa mo, higit pa rin ang reward o gantimpalang ibibigay sa iyo. Kaya napakahalaga na maunawaan natin. Kailangan buhatin natin ang cross natin. Araw-araw meron tayong pagsubok. Araw-araw meron tayong challenge. Ang buhay natin bilang Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano ay masaya tunay. Akala mo ba pagka ikaw naging Kristiyano, pag nagdasal ka, sagot ka agad lahat ng prayer mo? Hindi. Ang ibibigay sa iyo ng Diyos ay yung nais niya o yung bagay na ayaw mo pero magtuturo sa iyo. Masakit, di ba? Dahil alam ng Diyos kung anong kailangan natin. Yun po ang mahalagang maunawaan natin. So, ano ang nais ng Diyos? Nais ng Diyos, lahat magsisi at manampalataya. Nagsisi na ba kayo? Sa kasalanan. Hindi sa asawa niyo, ha? Nagsisi na ba kayo sa inyong mga kasalanan? Ha? Yun ang pagsisisi ang pinakamahalaga. Yun ang pinakamahalaga pagsisisi sa kasalanan. Manampalataya. Hindi lang maniwala. Magkaiba ang manampalataya sa naniniwala. Ang naniniwala, isip lamang. Ang pananampalataya, isip, salita, at gawa. Hindi gawa. Di ba? At hindi rin manampalataya. Alam niyo, yung mga tumataya sa lotero, ang manampalataya. Palataya. Baka patamahin ako ni Lord, bababalaking church. Kapatid, maraming paraan ang Diyos para pagpalain ka, hindi loto. Pagka kayo nakita kong nakapila, no? Tatabihan ko kaya, sabihin ko, paki naman. Sumunod, gawin ang matuwid at tama. Karamihan sa Kristiyano may tama. Hindi ginagawa ang tama. Iwasan na magkasala. Alam niyo po, madaling sabihin iwasan na magkasala. Dahil sa mundong ito, na puno ng tukso, madali ang magkasala. Alam niyo po, isang umaga, magpe-pray sana, mag-ano ako ng Bible verse. Abay, biglang may lumabas na rin na may nagsasayaw na nakabikini. So, ano ba naman? Kung ano-ano lumalabas. Kaya mag-iingat kayo sa mga... Kasi kung ano yung lagi niyong pinapanood, yun ang lagi lalabas sa inyong sa inyong social media. Iwasan magkasala sa pamamagitan ng lakas at biyaya galing sa inyo. Kasi sa totoo lang, kung ikaw lang iiwas, di mo kaya. Pero sabihin mo, Lord, ito na naman, may nanulukso na naman sa akin, Lord, sa biyaya mo, Panginoon, sa dugo ni Jesus. Balutin mo ako ng dugo ni Jesus. Ayoko na nito, Lord. Kaya sabihin, ayoko na nito, Lord. Ayoko na nito. Pagka ikaw ay tinukso, tumakbo ka, palayo. Yes. Hindi palapit. Magpasakop. Sabihin niyo po, magpasakop. Malino naman po siguro yung word na yun, magpasakop. Akong babae, magpasakop sa asawang lalaki. Tayo, magpasakop sa gobyerno. Magpasakop sa inyong pastor. Yun. Magkaroon ng bunga at kapakipakinabang na buhay, di lamang para sa sarili, kundi para sa nakararami. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Yan po yung tinatawag na buhay na nakapakong buhay. Hindi po madali yan. Kaya niyo bang gawin yan? Mahirap yan.
Ang hirap kaya niyan. Pero sa biyaya ng Diyos, kung nanaisin mo, at palagi kang maninikluhod sa Kanya, sasabihin mo, Lord, sa biyaya mo, Lord, magagawa ka ito, salamat. Kakasihan ka ng Diyos. Minsan kasi umaga pa kung anong inuuna bago kayo tumayo, kahit nakahiga kayo, manalangin na kayo, Lord. Salamat, nagising pa ako. Tapos pagbangon mo, Lord, ang bago naman. Salamat, may hininga pa ako. Hindi mag-toothbrush ka. Bago ka magkape, buksan mo muna Bible mo. Magbasa ka kahit isang Bible verse, Lord. Ano ba sinasabi mo dito? Ganun. Dahil kakasihan ka ng banal na spirito. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, gusto niyo bang sumunod kay Lord? Amen. Sino nagsasabi gusto sumunod kay Lord? Amen. Ha? Sino gusto nang makapiling si Lord? Pwede. Bakit kayo tumatawa? Pwede. Kapiling niyo naman si Lord habang buhay kayo. Di ba? Hindi ko naman ibig sabihin kapiling si Lord sa langit. Dahil kahit nasa lupa, pwede niyo makapiling ang Panginoon. Sinasamahan ka sa lahat ng iyong ginagawa. Ginagabayan ka. Diba? Ano dapat gawin? Tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin, sa kanya. Sino susundin? Si Kristo. Paano malalaman ang nais ni Kristo sa atin? Sa pamamagitan ng kanya salita. Ano sabi po sa John 1:1? Sa panimula pa ay andun ang salita. In the beginning was the Word. And the Word was with God. All things were made through God. Nothing was made. Nawala ako. Everything was made through God. Through Him. And the Word was made flesh and made His dwelling among us. Sino yung Word? Jesus. Do you love Jesus? If you say you love Jesus, as hindi mo binabasa ang salita niya, na siya rin, paano mo ipagdidikit? Paano mo i-reconcile yun? Di po ba? So, paano ka susunod kung hindi mo alam ang susundin mo? May sinabi sa inyo si Pastora Grace. Sumunod kayo kay Pastora Grace. Ano sasabihin niyo? Ano po yung inuutos niyo? Ano po yung pinapagawa niya? Kasi hindi natin alam. Kaya dalating kay Lord. Pagka kay Lord, Lord, ano po yung nais mo? Sasagutin ka ba ni Lord? Sasabihin sa'yo ni Lord, sige, dali mo lahat ng pagkain sa church. Ganun ba? Hindi, sasabihin sa'yo ni Lord, yung kanyang pangungusap sa pamamagitan ng kanyang salita. Nasaan ang kanyang salita? Nasa Bible. Kaya nga po sabi sa Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Huwag mawala sa iyong bibig. Meditate on it day and night. Hindi lang sa umaga, pati sa gabi. So that you will be careful to do everything written in it para alam mo kung anong gagawin. Ayon sa kanyang nakasulat. At ikaw ay magiging masagana at matagumpay. You will be prosperous and successful. Who wants to be prosperous? Who wants to be successful? But are you reading the Word of God day and night? Are you meditating on the Word of God day and night? Kasama yun sa carrying the cross. Kasama yun sa ipinakong buhay, kapatid. At huwag nawang nangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala paano pa tayo mabubuhay dyan? Pero alam niyo po ang ginagawa ng kaaway, binubuhay ang patay. Ginagawang ghost, hindi po ghost project ha. Ginagawang ghost. Alam mo, kung saan ka mahina dati, doon ka lagi tutuksuhin ng kaaway para magkasala ka. Kung ikaw ay dating babaero, at ikay nabago na, tutuksohin ka tungkol sa babae. Ganyan. Pag ikaw ay dating manginginom, o adik, doon ka tutuksohin sa alak at saka doon sa droga. Kung ikaw ay dating chismosa, pero hindi ka na chismosa ngayon, dahil hindi ka na nagchichismis, ang sinishare mo na si Lord, naku, lalapitan ka lalo ng mga marites para mag-chismos. Ganyan ang challenge sa mundo Gusto ng kaaway na pabalikin ka sa dati mong buhay. Pero tatandaan mo, ipinako na ang kasalanan mo sa krus kasama ni Kristo.
Kaya kailangan mamuhay ka ng ipinakong buhay. Kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kaya ito po, simpleng panalangin po. Inyo pong panalangin ngayon. Tayo po ay saglit na manahimik. At basahin niyo po at pag nilay-nilayan itong maikling panalangin na ito. Panginoon, kaya po nakakabatid ng buhay ng bawat isa. Siya sa atin po ang aming mga puso. Ipakita mo po sa amin ang aming mga kalikuan at karumihan. At turuan mo po kaming mamuhay ayon sa inyong kalooban. Salamat po. Pagbasa niyo po yung larawan. Hindi po yan talaga si Kristo. Representation lang po yan galing sa isang pelikula. The Passion of the Christ. At hindi rin po si Kristo yung kahoy na sinasamba ng nakarami, katakot-takot na nagkasakit-sakitan doon, nagsuntukan pa doon sa harapan ng andas. Akala nila yun ang Diyos. Pero Diyos-Diyosan. Akala nila pag nakahawak sila doon sa bahagi ng katawan ng Diyos-Diyosan na yon, ay mapapagpala sila. Pero kapatid, ang tunay na pinagpala ay yung naniniwala kay Kristo at sumasamba kay Kristo sa Spirit of katotohanan. Isang taong nabubuhay na may katapatan at kababaang loob at ipinapamuhay ang kanya salita. Kaya kapatid, ang tanong ko lang na pinakahuli, ikaw ba'y nabubuhay ng isang buhay na naipako na sa krus? Hayaan niyo kung basahin kong muli ang huling ang talatang ating pinag-aralan. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y napako na sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko sa ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. At ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili kahit sa akin. Panginoon, makapangyarihan po ang iyong salita. Naniniwala po ako sa biyaya mo na ipahayag ko po ito ng may katapatan. Lord, dalayan ko po sa pagkakadinig nila nito, Panginoon. Tumimo sa kanilang puso ang mensahe mo, Panginoon, na kami bilang mga anak mo ay binago mo na. Wala na ang aming lumang pagkatao dahil ikaw na ang nananahan sa amin. Tulungan mo kami makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami makapamuhay ng tapat at may pananampalataya at may kabanalan upang hindi mawala ng saysay ang iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po aming Diyos, pagpalaan niyo po ang bawat isa at patuloy ka po mangusap sa amin maging sa pagbisa namin sa lugar. Salamat po aming Diyos sa ilamang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng tagasunod ni Kristo ay magsabi ng malakas na Amen! Amen.